Grabe, ang aga kong antukin talaga. Kanina pa akong alas 7 na walang tigil na pikit ang mata ko kapag walang bumibili. Pilit na pumipikit. So, 8:56 PM na, Tuesday, November 12, 2024. Ang aga ko kasing tinapos yung aking mga gawain. So, namili lang ako kaninang umaga ng konti dun sa suki ko ng grocery store. Tapos, meron pa pala akong mga hindi pa nabibili, kaya bukas na naman tayo mamimili. Kaya kanina pa ako dito nakaupo habang walang bumibili. Hindi man kalakasan ang benta natin today, pero lumampas na rin naman tayo sa kota ng benta. So, natapos ako sa aking mga gawain sa bahay, siguro mga 3:30 PM. So, tapos nagpahinga lang ako ng konti, mga 4:30, naligo naman ako. Ayun, habang naliligo, kapag may bumili, lumalabas tayo ng shower room, o diba? Tapos kung maligo, ayun na, nakaupo na lang ako dito habang kapag walang bumibili, paupo-upo na lang tayo, o diba? Para ngayon ko na lang naranasan yata ulit yung maaga akong matapos sa trabaho ko at yung maaga tayo nakaupo-upo na lang sa ating tindahan, o diba? Ang sarap ng pakiramdam. Kaya lang ang problema, maaga tayong pumipikit. Yan yung epekto ng ating maagang pagtapos ng mga gawain. Gustuin ko man sana magsara, pero may mga nagiinuman pa, so kahit pa paano merong mga bumibili-bili pa. Tapos lalo yung mga nagiinom, syempre bili-bili pa sila ng mga pulutan at saka yung mga sigarilyo, sayang din. So, pag-uusapan natin ngayon yung about sa ating GCash. Ayan. Yung GCash talagang hindi na talaga safe si GCash. Kasi kanina lang may napanood ako na sari-sari store business owner din siya. Iyak siya ng iyak, nag-live siya kasi nga yung araw na nagkaroon ng issue ang GCash, yung kinagabihan nun mga 12 midnight nagsimula daw habang kasarapan ng tulog na unti-unting naubos ang kanyang 38,000 na laman ng GCash. Ano ba talaga GCash? Ano bang ginagawa mo sa pera ng mga tao na pinaghirapan nila yan? Hindi ka na talaga naawa. Nag-comment naman ako doon na hashtag Rafi Tulpo. Sana i-ma-actionan nga ang problema sa GCash. Kasi sobrang kawawa talaga ang mga taong nabibiktima nito. Kasi napakahirap kitain ng pera, guys. Diba? Alam naman natin yan. Tapos bigla lang nanakawin ng mga taong pansariling intention lang ang kanilang hangad. Mahirap mangbintang, pero mahirap din magsalita. Pero ang masasabi ko lang sa mga gumagawa niyan, hintayin nyo lang at darating din ang karma ninyo. Lagi nyo tatandaan na hindi pwedeng hindi dumating ang karma sa isang taong hindi patas lumaban sa kapwa, panlalamang sa kapwa. Grabe kayo, no? Talagang hindi na kayo natatakot sa Diyos. Meron lang kayo maibuhay sa pamilya nyo, magagawa nyo talagang manlamang ng kapwa. Biruin mo, pinaghirapan niya ng ibang tao, tapos ganun-ganun na lang nakukuhanin nyo. Halos maiyak ako dun sa babae nga na nag-live, hindi ko matandaan kung ano yung FB account niya. Kasi kahit na hindi man sa atin nangyari, talagang ramdam natin yung sakit. Dahil nga sa hirap ng buhay, ang hirap kitain ng pera. Biruin mo yung 38,000 na yon. Ilang taon pa bago niya maipon yun. Kasi ang pagkakaroon ng isang sari-sari store business, hindi porket araw-araw pasok ang pera dyan sa yung tindahan, may ipon lang, hindi ganon. Kasi kung yung benta namin ngayon, pamimili din yan kinabukasan, kadalasan, mas malaki pa yung napamili namin kaysa sa benta namin. Kasi talagang minsan kailangan talaga ng bilhin. Kaya nangyayari kahit dito sa akin tindahan nga, minsan hindi lang minsan kundi madalas na nag-aabono ako sa pamimili ko para sa akin tindahan.
Kaya malaking pasalamat ko na lang sa Panginoon dahil ganun pa man ay hindi pa rin niya ako pinababayaan na napapalitan ko pa rin naman yung mga kinukuha kong mga pang-abono. Kahit na hindi naman talaga kalakasan na sobrang lakas ng aking tindahan. Sakto lang. Kaya sobrang salamat talaga sa Panginoon. Sana lahat naman gumagawa ng mga pangunguha ng laman ng GCash ng mga tao ay sana makonsensya naman kayo. Isipin nyo na lang, may pamilya rin kayo. Isipin nyo na lang na lahat ng ginagawa nyong yan ay may kapalit. Baka higit pa. Biruin mo yung GCash na yung wala naman kiniklik na mga link, wala rin naman mga pinipila pa ng kung ano-ano. Pero paano nangyayari nga naman no, nananakawan, parang sa nangyari lang sa BDO na nawawala yung mga savings sa mga tao pero wala naman silang kung ano-ano man mga pinipilapan pero bigla na lang mawawala. O diba? Ano yun? Magic? Sana all may magic, diba? Nakakaloka kayo, GCash. Sana lang wag naman bumalik sa pamilya nyo kung ano man yung ginagawa nyo. Kung sino man yung mga gumagawa na yan about sa GCash ng tao, ng pinaghirapan nila yan. Hindi naman pinupulot ang pera. Kaya sana Sir Rafi Tulfo, ayan, sana ay maaksyonan ito. Kasi kayo lang naman ang pag-asa ng bayan, ng mga Pilipino sa mga ganitong sitwasyon. So hanggang dito na lang mga ka-super kasari, kanegosyo. Siguro mga 10 PM na tayo magsara. Sayang pa yung mga paunti-unting mga bumibili. Thank you for watching and see you in my next vlog. Bye-bye!